bawat isa sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy na pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat din ako kay Lord Jesus Christ kasi mga part kami ngayon ng second anniversary ng Hong Kong na which is ang sarap sa feeling kasi alam mo yun na lumalaki yung gawain ni Lord Jesus dito. Ang sarap kasi isipin, ang sarap din sa pakiramdam kasi yung bawat isa nag-i-strive talaga mag-serve sa Kanya. Yun yung malaking pagpupulit pagpapasalamat ko kay Lord Jesus Christ kasi yung bawat isa may mga kanya-kanyang testimony. Nagpapasalamat ako sa Kanya kasi nandun talaga yung progress ba ng bawat isa dito, lalo na sa atin kasi nasa lang tayo, wala tayong sarili church na which is yung pinagagadarangan natin, pero nagpapasalamat pa rin tayo kasi may ginagamit na place na para mag-accommodate sa atin, na parang doon tayo mag-gather para luwalhatiin ang ating Panginoon. Kaya yun yung malaking pagpapasalamat ko kay Lord Jesus Christ sa lahat ng mga paalala niya, especially sa Word of God. Kasi doon nga na nakikita ko talaga nandyan yung paalala ni Lord Jesus Christ. Ginagamit niya yung panaginip. Nasabi ko, thank you Jesus kasi pinapaalalahanan mo na ako ngayon kung ano dapat ba yung gagawin ko. Kasi yun nga sa topic kanina na ay kumbaga nabanggit ni Sister Christine na bago pa mangyari yung bagay na yan, meron na agad paalala si Jesus kung paano yung gagawin mo. Kaya yun yung malaking pagpapasalamat ko kay Lord Jesus Christ. At ganun din sa lahat ng mga blessings, material, and especially sa pang-spiritual natin kasi yan naman yung kailangan natin eh. Yan naman dapat yung pagtuunan natin ng pansin. Nagpapasalamat ko kay Lord Jesus Christ kasi yun nga, ilang days na lang makakasimbalan na kasi sa congregation. Yan nga, kasi sa December 28 kasi inauguration ko ng Alicia. So, doon po kami magsisimba. Yun yung first Sunday ko. So, doon po kami sa Alicia lahat kasi wala naman yung mga pastor namin. Wala sila. Hindi ko lang po alam kung makaka-attend po sila, sila Pastor Xavier. Kasi, parang nabanggit po ni Pastor Xavier na parang isi-short yung youth camp. Parang sabi ni Pastor Tommy daw po, parang babawasan ng araw para maka-attend daw po yung iba sa inauguration ng Alicia. So, yun nga na, yung masarap lang sa feeling na kasi magkakasama yung mga kapatiran. Na yun nga na, sabi ko, thank you Jesus kasi matatapos yung taon na ito nakasama ko yung pamilya ko. Yun yung malaking pagpupulit kung papasalamat ko sa kanila. Kasi, parang sabi ko na-i-pray, ay kumbaga napag-inipan ko lang kasi na parang may humihingi daw ng aguinaldo sa akin. Sabi ko, bakit? Pero yung mga yun, mga lasing. Ay sabi ko, Pasko ng sanglibutan, baka nga mauwi ako. Ay yung time na yun pala talaga ako. Kaya sabi ko, thank you Jesus kasi kasi makakauwi ako, makakasama ko yung pamilya ko. Kaya yun nga na, ito yung malaki pagpapasalamat ko kay Lord Jesus Christ na walang hanggan. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ako rin po nagpupurit ng pagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi mo talaga mapigilan yung emotion ko na 2 years na pala yung natin dito na binusan ng Panginoon sa Kristo na tayo ay magdadar na doon ay 2-3 lang kami dito na natira, which is na kung saan saan pa kami nagsisimba, mapurihan lang namin ang Panginoon. Pero sa tulong ng ating Panginoon Isang Kristo, nandito na binuksan na naman yung holy place dito para magkaroon tayo ng pagkakataon na purihin at pasalamatan ng ating Panginoon si Kristo sa buhay natin, which is ngayon ay 2 years anniversary. Parang napakabilis ng panahon na 2 taon na pala yung pagbubukas ng holy place ulit dito. At napapasalamat ako kay Lord Jesus na nakita po niya yung pagsisikap natin na pinili niya, which is na kung saan nag-strive po tayo sa ating for our own salvation, na makita niya talaga yung puso natin na which is na ipatupad kahit pa man yung batas, kahit pa man sa holy place na napakaganda pong tingnan dahil sa tinga na panatilihin natin yung
yung purity natin, which is na naka-old white tayo. Nagpapasalamat din ako kay Lord Jesus sa kanyang pag-ibig sa buhay ko na marami akong parang pagtatanong sa sarili ko. Pero lahat ng yun ay si Lord Jesus lang yung nakasagot lahat, yung mga pagtatanong ko sa buhay ko. At nagpapasalamat din ako kay Lord Jesus ito man sa disco natin kanina tungkol sa buhay na kung saan yun nga na para tayong ibon na pariwara kahit pa nga sa karuga ng ating Panginoon Kristo. Pero nung pagdating po ng panahon na pinili tayo ng Panginoon Kristo, nandyan yung parang yung nilift up tayo ng Panginoon para tayo ay manindigan sa Kanya. Nagpapasalamat ako kay Lord Jesus at naman sa Kanyang mga banal na salita kasi ang nagpapatatag, nagpapatibay sa akin sa aking paglilingkod sa Kanya. At nagpapasalamat din ako sa protection at guidance kasi naman sa pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong na halos 3 dekada na ako dito, hindi ko sukat akalain na kami yung pinakamatagal dito sa Holy Place. At nandito pa rin kami, ito man na, kung saan, sabi ko nga, nabukang bibig ko, kahit naman noon na, kung ano yung kalooban ng aking Panginoon. Ito man na, kung saan, ito ka nang noon na mag-perform. At mayroon po palang mas magandang plano si Jesus. Dahil yung kinukuha kong pamangkin ko dito na kung saan sabay po kami na nabaptize. Ito man yung pamangkin ko na pupunta rito, which is darating po siya sa Thursday. Nagpapasalamat ako kay Lord Jesus dahil tuwang-tuwa naman siya. Sabi niya, paano yung pagpunta ko dyan? Kasi gusto ko rin, sabi niya, na makasama ka magsimba. Which is talagang tuwang-tuwa yung puso ko na narinig sa kanya, yung bibig niya. Kasi once noon nag-backslide po siya noon, na kung saan halos ilang taon po siya na nawala kay Lord Jesus. And then ako talaga yung nagpursige na bumalik siya kay Lord Jesus at ngayon darating na po siya sa Thursday. Nagpapasalamat ako kay Lord Jesus dahil madadagdagan na naman po tayo dito ng isang kaluluwa, isang pinili ng ating Panginoon Kristo. Yun po talaga na yung emotional po ba? Yung emotional means yung pagmamahal ng ating Panginoon dito na nagkaroon kahit naman ng muling pagbubukas ng ating Panginoong Kristo para tayo ay manatili na maglingkod sa Kanya. Nagpapasalamat ako kay Lord Jesus kahit naman sa pagkakataon na ito na nandito na naman tayo para makinig at mag-aral sa Kanyang mga banal na salita. Higit sa lahat, mapasalamatan natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Ito yung malaking pasasalamat ko kay Lord Jesus ng walang hanggan. Praise the Lord! Praise the Lord! Kapatid, sa pamilya ko na nasa Pilipinas. At nagpapasalamat din ako kay Lord Jesus kasi yun nga na, di ba, uwi na ako sa January 1. Tapos, yung amo ko matagal pa. Pero kada hapon, binigyan na ako nung para daw dalhin ko sa Pinas, yung black mushroom na yun, 1 week. Tapos meron pang buto ng choysang, pantalim. Kasi naalala ko dati, sinabi ko yun sa nanay ng employer ko na wala kasi dito sa Pilipinas yung choysang. Gusto natin ba ni mama? Kasi kada naglilinis ako ng gulay na yun, lagi tinatanong sa akin ni mama ko anong klaseng gulay na yun. Sabi ko nga choysang. Dito to wala man sa atin yan. Tapos nakashare ko lang yun kay Lola dati. Tapos kagabi, inabot na sa akin kasi dun sila nag-dinner kahapon. Inabot siya sa akin ng buto ng choysang. Dadalhin ko daw sa pag-uwi ko. Tapos binigyan niya ako nung 1 week. Sabi niya sa akin, sabi niya sir ko sa akin, gusto mo daw mag-uwi niyan kaya dinalhan na kita. Tapos sabi ko, nagpapasalamat talaga ako. Kasi, ang tagal ko pang uuwi, parang 3 weeks pa ata. 2 weeks pa, 3 weeks, ganon. Pero, lalo na yung amo ko lalaki, siya pa yung lagi nagre-remind sa akin na, bili ka ng ganito, bili ka ng ganito. Sabi ko, bibili ako niyan. Sabi ko gano'n, ay huwag ka na ako na bibili. Sabi niya sa akin yung nakaraan na nag-market kami. Sabi niya sa akin, everyday magluto daw ako ng Chinese food sa family ko nga daw pag nakauwi ako. Tapos, sabi niya pa sa akin na pag natapos ka sa amin, magtayo ka ng restaurant. Nakakatuwa lang na yung amo ko, ganun yung tingin niya sa akin. Sinabi ko nga sa kapatid ko din eh. Sabi ko, pala, pag narinig mo sa ibang tao yung gano'n, na nakikita niya sa akin na kaya kong gawin yon, parang gano'n, na parang sa sarili ko na, parang hindi ko kaya magtayo ng restaurant, tapos gano'n yung lulutuin ko.
Pero yung amo ko sinabi niya sa akin na pag natapos ka dito, magtayo ka ng restaurant, magluto ka ng mga Chinese food. Kaya sabi ko nakakatuwa pala pag sa ibang tao kung maririnig na parang binibuild up ka. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord Jesus talaga sa pagbigay niya sa akin ng mga mabubuting employer talaga. Yun ang pinagpapasalamat ko na yung pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong, nag-renew na ako ng contract pero walang akong naramdaman na pagbabago sa ugali ng employer ko. Yun ang malaking pagpapasalamat ko sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord! Maaaring nagsa-celebrate tayo ng second year anniversary na kung mag-look back ako nung nag-start tayo, parang ilan pa lang kami, tapos kung titingnan mo dati ko mga pinsan ko naka-pants ka dati, pero kung makita mo ngayon yung pinagbago nila, yung holiness, parang from wickedness into holiness na ginawa ni Lord Jesus sa bawat isa. Magpasalamat din ako kay Lord Jesus sa kabutihan niya kasi parang this week, masyado talaga akong busy na hindi ko, parang wala akong time na parang parang masyado akong accompanied na mga gagawin ko sa school. Pero papasalamat ako kay Lord Jesus kasi yung Thursday ba yun o nung Wednesday, yung last na klase ko sa BGMT. Tapos nagpapasalamat ako kasi parang nakapagdalawang klase pa lang ako that time. Tapos gusto ko nang mag-drop out, parang gusto ko nang tumigil sa internship kasi nahihirapan ako sa sitwasyon ko sa pagtatrabaho ko. Pero magpasalamat ako kasi ngayon tapos na ako. Na grabe yung gracious ni Lord Jesus na yung helping hand niya para tulungan ako kasi yung parang isipin ko kung saan ako kumuha ng ganito. Na minsan nagpapray ako kay Jesus, lalapit ako sa kanila, ituin yung puso nila. Kaya nagpasalamat ako kay Lord Jesus kasi kapag lumalapit ako sa mga tao na hinihingan ko ng tulong, parang wala akong naririnig na hindi namin magbibigay kasi wala kaming ganito. Parang andyan agad yung pagbigay nila. Kaya masalamat ako kay Lord Jesus kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko matatapos yung pag-aaral ko. Na ngayon, mag-aantay na lang ako ng graduation namin sa June. Pero tapos na ako. Kaya sabi ko, Jesus, napakabuti mo kasi kung hindi dahil sa hindi ko kakayanin. Parang kagaya kagabi na kasi yung parang Christmas party tapos yung culminating activity ng BJMP para sa aming mga practice teachers ngayong Tuesday. Tapos may mga program na gagawin tapos kailangan ng teacher's message, yung parang mga practice teacher message para sa mga student. Tapos sabi sa akin kasi nga morning yung kanilang nandiyan ako available, mag-record na lang daw ako ng video na message ko sa mga naging student ko. Sabi ko, Jesus, thank you kasi nakatapos ako na parang kagabi. Iniisip ko pa nagagawa pa ako ng short message, tapos yung message ko pa sa appreciation message ko sa operating teacher ko dun sa BGMP